maganda. Amen. Pagagandahin tayo ni Lord. Amen. Yay! Bago po tayo magbasa, aawitan muna natin ang ating Diyos. Amen. Clap, 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 clap. Yay! Clap, clap. Sige na, Didi. Kuya naman eh. Sige na. Kanta tayo ha. Sabay kayo, Jeden ha. Jeden, dyan, sabay kayo kanta tayo ha. Okay. Wala na bang palaki na? Wala. Ay, lumaki. Ayaw. Ha? Sige na. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman at puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos ko'y aking inaasam, pagkat sa'yo lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman at puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman at puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman at puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Yes, Lord, thank you. Bumigay yung kaya ako natawa eh. Bumigay yung boses ko. Kanina pa kasi Si ako Jeden naman. Paano naman si Jeden eh? Hangang-hanga naman sa amin, no? Clap, clap, clap. No. O sige ate, simulan na. Yay! Ay, bago muna pala. Sige, umpisan mo na kuya. Bago muna pa ang lahat, please watch, like, comment down below, and share. and subscribe. And click the button bell. Para laging Updated kayo sa aming video. yes, Lord. Amen. Yay!
subscribe niyo po kami. So, ang mag-subscribe, pagpapalain ng Diyos! Yes! Yay! Siyempre, bago kayo mag-subscribe, panoorin nyo muna ang aming mga video. Amen? Amen. Okay, simulan na ni ate ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan. Lang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga hentil. Ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya. Yamang pinabanal ng Espiritu Santo, kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos, sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hentil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. Sa tulong ng mga tanda at kababalaghan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, kaya sa lahat ng lupain mula sa Jerusalem hanggang sa Illyricum ay ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa na pangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya. Makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga awit. Kumanta ng bagong awit at kay Yahweh ay ialay, pagkat mga ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at kabanalan niyang taglay, walang hirap na natamo itong hangad na tagumpay. Ang tagumpay ni Yahweh, siya na rin ang naghayag sa mga ay sa harap ng mga bansay. Nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay nahayag. Pag magkaingay na may galak, lahat ng nasa daigdig, si Yahweh ay buong galak na purihin sa pag-awit. Amen. Amen. Doon ka muna kay Kuya Bing, ha?
Babasa lang si Masi, ha? Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Lucas, Kabanata 16, talata 1 hanggang 8. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may katiwala ang isang mayaman at isinumbong sa kanya na nilulustay ng katiwala ang kanyang kayamanan. Ipinatawag niya ito. Yun si Abo. At ipinatawag niya ito at sinabi sa kanya, ano ito naririnig ko tungkol sa iyo? Magsulit ka sa akin ng iyong pangangasiwa dahil hindi ka na mangangasiwa. At inisip ng katiwala, tatanggalin ako ngayon. Excuse me. At iniisip ng katiwala, tatanggalin ako ngayon sa pangangasiwa ng aking Panginoon. Ano ang gagawin ko? Kulang ako ng lakas para magbungkal ng lupa. Nahihiya naman ako magpalimos. Alam ko na ang gagawin ko. At pagkatanggal sa akin sa pangangasiwa, may mga magpapatuloy sa akin sa kanilang mga bahay. Kaya tinawag niyang isa-isa ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 galon ng langis. Sinabi ng katiwala, narito ang resibo mo. Maupo ka agad at isulat mo, 50. Tinanong naman niya ang ikalawa, at ikaw, magkano ang utang mo? Sumagot siya, 1,000 takal ng trigo. Sinabi ng katiwala, narito ang iyong resibo at isulat mo, 800. Hinangaan ng Panginoon ang matalinong paggawa ng di matuwid na katiwala. Mas matalino nga ang mga taong makamundo sa pakikitungo sa mga gaya nila kaysa mga tao ng liwanag. Ito ang mabuting balita ng Panginoong Hesus Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dumako naman po tayo sa paliwanag. Hindi interesado si Jesus sa paghuhusga sa mga maling gawa ng mayordomo, kundi ang katalinuhan nito para tiyakin ang kinabukasan ang kanyang binibigyang diin. Nadiskubre ng taong ito sa paglipas ng panahon na mas nagtatagal ang mga kaibigan kaysa pera. Gayon din naman sa pagtataguyod ng isang bagong pamumuhay. Kailangan alisin ng mga anak ng liwanag ang kinang ng salapi bilang pinakamabuti sa lahat. Sapagkat para bang ang pagtatago ng pera sa isang ligtas na lugar ang pinakamagandang paraan para masiguro ang ating buhay at kinabukasan. Ngunit sinasabi sa atin ni Jesus na gamitin natin ang pera at ipagpalit ito ng walang alinlangan sa mga bagay na mas mahalaga.
ang magandang pagsasamahan. Hindi tayo ang mga may-ari, kundi mga mayordomo lamang ng ating kayamanan na dapat nating pamahalaan para sa kapakanan ng lahat. Hindi masama ang pera hanggat ginagamit natin ito bilang paraan ng pagpapalitan. Subalit, tinatawag itong di matuwid ni Jesus sapagkat hindi pera ang tunay na kabutihang nagpapaging matuwid sa atin sa harap ng Diyos. At dahil imposibleng mag-ipon ng pera nang hindi mababawasan ang tiwala sa Ama at nakakasakit ng kapwa. Ang pera ay bagay na nakakamit at naiwawala rin ng tao. Hindi siya nito ginagawang mas mabuti o higit kanino man. Kaya hindi ito bahagi ng atin na mismo. Saan ko babasahin ito? 12. 12. Hindi na. Yan. Ay, dito. 12. Nasa na yun? Dito, sa 12. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga bagay ng iba, sino pa ang magbibigay sa inyo ng atin na mismo? Amen. Oo nga. Kung hindi tayo mapagkatiwalaan ng iba, paano pa kung sarili na natin mismo? Yun ang ibig sabihin. Paano nga tayo mapagkatiwalaan sa ating sarili na mismo? Diba? Kung hindi na tayo mapagkatiwalaan sa iba o ng iba. Paano pa kaya kung atin na mismo? Di magwaldas-waldas na lang tayo o yung baga mag-enjoy na lang tayo sa ating sarili pero wala tayong pakialam sa ating kapwa. Hindi rin tama yun. Yung baga, halimbawa, yumaman ka na tapos may biglang lalapit sa'yo manghingi ng tulong. Ayaw mong tulungan dahil ang iniisip mo, akin ito para lang sa akin to. Mag-enjoy lang ako ng hanggat gusto ko. Bahala kayo sa buhay nyo. O, diba? Hindi rin maganda yon. Kaya minsan, ang pera ay nagbibigay kasamaan sa ating buhay. Nagkakaroon tayo ng kasalanan sa ating buhay. Meron nga rin ako dito. Ako muna ha. Magbigay muna ako ng ano. Wala na magbabasahin dun eh. Wala. Ang ibig sabihin dito, dito sa ebanghelyo na to, ang ibig sabihin ay magkaroon tayo ng gamitin natin sa mabuti ang mabuting loob o karunungan o katalinuhan. Gamitin natin sa mabuti. Huwag natin gamitin para sa pangsarili lang natin. Huwag natin gamitin yun. Yung baga, alalahanin din natin ang ating kapwa, alalahanin din natin ang ating sarili kung paano tayo mapabuti sa ating buhay, sa kinabukasan. Katulad nga nito na balak na siyang tanggalin, talagang tatanggalin na siya ng kanyang Panginoon o ng kanyang amo dahil nabalitaan na siya ay nagwawaldas ng pera. Ngayon, ang inisip niya,
Pag oras na matanggal siya sa trabaho, saan na siya pupulutin? Wala na siyang trabaho. Kaya ang ginawa niya, yung may mga utang, yung mga pautang, inano niya, yung mga may utang, binabaan niya ang utang. Para oras matanggal man siya sa trabaho, may maawa sa kanya dahil, nung pa ito, sabi nung nagtrabaho pa ito doon sa amo niya, yung utang ko na malaki, binawasan niya. O kaya, maawa sa kanya yun. Pagdating na malaman na natanggal na siya. O baga, isipin nila, natanggal siya dahil dun sa pamamahala niya, hindi tama. Yung baga, nalugi dahil siya doon sa mga taong baga tinulungan niya yung mga tao, yung mga mahirap. Yung utang na malaki ay binawasan. Nasa halip, diba, may tubo pa yun. Ang ginawa niya, binawasan. Kasi inisip niya na mas marami siyang magiging kaibigan o tutulong sa kanya pag nagkaganon na mawala na siya ng trabaho. Yun ang hinangaan ng ating Panginoong Hesus. Yung baga, doon sa katiwala, hindi interesado si Hesus sa paghuhusga sa mga maling gawa ng mayordomo. Kundi ang katalinuhan nito. Doon humanga ang Panginoon na naging matalino siya. Ginamit niya yung talino niya para sa kapakanan ng iba. Hindi para lang din sa sarili niya na siya lang din ang makinabang. At basahin po natin dito sa sa John 1:1, 2:5, Kabanata 2, talata 5. Nakaano dito na ngunit sinumang ngunit sinumang tumutupad sa kanyang salita, sa kanya totoong naging ganap ang pagmamahal ng Diyos. Yun. Kung sino mang tumutupad sa salita ng Diyos, nasa totoong ganap na pagmamahal ng Diyos. Kung sino man yung tumutupad sa kanyang salita, tayo tumutupad sa salita ng Diyos, tayo ay sa kanyang totoong ganap ang pagmamahal ng Diyos. Ibig sabihin, totoo ang magaganap ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Mangyayari sa atin na yung baga susuklian ng ating Panginoon. Kung tayo tapat sa ating Panginoon at tumutupad sa kanyang kalooban, tayo po ay kanyang gagantimpalaan. Mararamdaman natin ang kanyang presensya at ang kanyang pagmamahal sa atin. Amen. Amen. Kaya ngayon, ibalik ko naman sa inyo. Mag-share kayo. Kasi wala ko siya sa buhay pagkaraman ng kapatid. Ano lang. Yung lang. Hindi pa nangyari sa buhay ko. Pero share ko. Share mo nga. Sa atin muna. Ayan na naman din. Bakit ako? Sige na, kayo Kasi na. sabi mo, nagsalita ka tapos
Sige na. Kala ko sasabihin mo na, isisir mo. Ikaw ba daw muna? Ano? O bato-bato pick na naman kayo. Hindi. Wag. O hindi Nga pala kami eh. bato-bato pick na Eh, karami. kaya nga, baka ngayon, matupad na. Nagsipid mo sa atin. Alin? Yung ipapaliwanag ko, pwedeng sa akin, pwedeng sa Oo, atin. pwede. Pwede sa dito, sa buong pamilya, wag lang dun sa labas. Kaya magkakaroon tayo ng ano. Yung nangyari, maugnay man ang iba, dahil din nangyari sa'yo. Wala naman naog. Baga, may nangyari sa atin dahil sa kagagawa ng iba, ay talagang madadamay sila. Yung baga, kung ano yung nangyari lang. Ikaw ate. Hindi pa handa. Ihambing ko po sa aming ginagawa ngayon o kaya buhay namin. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, makakilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa kanya. Makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa kanya. Parang ganito po sa ginagawa namin. Inuunawa po namin lahat po ng binabasa namin at ganun na rin po kaya po kami nagbibideo dahil po gusto rin po naming makilala niyo po ang ating Panginoon na si Jesucristo at nawa rin po ay maunawaan niyo po lahat po ng salita na aming nababanggit sa video po na ito, vlog namin. Marami pong salamat sa panonood at nawa po ay may matutunan po kayo at gawin niyo po lahat ng natutunan niyo po sa aming mga binabasa. Amen. Oo. Meron na namang regalong darating kay ate. Nako. Ano na yan? Malaki na yan. Malaking regalo na yan. Naipon na. Oh, ito. Oh. Ito daw. Cellphone daw. Sabi ni Jan, cellphone daw regalo. Hindi. Hindi. Ibig sabihin ni Jan, ganito. Ganito, Masi. Ganito regalo mo kay ate. Bakit Oh. ikaw Oh, ba sige. magre-regalo? Hindi ako. Si Lord ang magre-regalo sa iyo, hindi ako. Sabi mo kasi. Hindi. Alam Kasi ko si naman Jan yun nakatingin sa Kaya akin nga eh. sabi ko si Lord na ang magre-regalo sa akin. Oo, pag mabait tayo, ang Diyos ay handa, marami na yan, nakahanda na yan talaga. Kaya Hindi talaga, na yan makukuha ng iba. Pag tayo naging masunurin sa ating Panginoon, kahit sino pang magka-interest dyan na para sa atin, pag ang Diyos ang nagbigay, hindi yan talaga maano pa sa iba. Kundi, kung para sa atin talaga yon. Kung hindi para sa atin, hindi talaga yon. Kaya, ngayon, tayo ay umaasa na tayo ay pagpalain ng Diyos at yun, talagang para sa atin yun. Wala nang makakakuha nun na makakaagaw pa. Kahit sino pang kalaban na yan. DJ, ikaw naman. Wala to sa buhay ko. Oh! Di ko di wala. Huwag na. Ayaw mo. Ibig sabihin, ayaw mo ng regalo. Ayaw mo ng regalo. Kaya nga, mag-ano ka, sige, try mo kung ano. Sige na. Kaya nga sabi ko, maghanda para di na mag-isip. Kanina O kaya nga, magsalita ka na para matapos na. Ang tagumpay ni Yahweh ay siya rin ang naghayag. Ayun. Naisip ko na kanina kung ano. Ano nga? Ang tagumpay ni Yahweh, ano? Siya rin ang naghahayag. Nagbabalita kayo. Siyempre. Nutan ko. Hanggang doon lang. ayun lang. Nutan ko Yun eh.
Yun lang. Kanina Yun lang ang maabot ni DJ. Kaya nga ito ito ang sasabihin ko sa DJ Kailangan sikapin mo makasunod kung ano yung pinag-uutos ng ating Panginoon sa atin. Sikapin natin. Hindi yung ating sarili ang masunod. DJ, para tayo ay pagkalooban ng ating Panginoon ng karunungan at kaalaman. Para pagdating ng oras mag-share, bahala. Si Lord na lang yan, papasok na lang yan sa isip mo. At yun, kung ano yung ipinasok niya, yun din ang ilalabas mo. Pagka, wala kang sa kanya, mahirapan ka talaga magpaliwanag. Intindihan mo, DJ? Kaya magbawas-bawas ka na sa paglalakwat sa pagtambay-tambay sa kalsada kasi si Tito. Kaya nagtatambay si AD na nga Nagpapatawa si Tito. Porket hindi na naghihigpit ngayon ang barangay, lagi ka na lang dun sa labas. Okay, alright. Sige po, ito na lang po ang masasabi namin. God bless us all. God bless. Ayun. God bless.